dito sa EDSI na dati niyang binabalahura, ipagtatanggol niya na ngayon yan. Obviously. Oo, obviously. Dahil ang simpatya niya ay nasa Kalingap, ang pagtatanggol niya, pagdedepend niya ni Federico Santos ay nasa Kalingap, ipagtatanggol niya na rin ngayon itong EDSI na dati niyang sinisiraan. Ano sa tingin ninyo? Payag ba kayo na ipagtanggol ni Federico Santos ang EDSI? Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa, ang Adonis ng Kalingap. Well, itong pag-uusapan natin ngayon ay medyo kakaiba. Kakaiba in a sense na yung iba kasi ayaw nila. Yung iba naman ay gusto naman nila. Yung iba ay naniniwala, yung iba ay mayroon pa ring pagduruda. Yung iba naman ay nag-iingat lang at yung iba wala namang problema. Ito yung patungkol kay Federico Santos na anti-Kalingap noong siya ay nasa Reynas Community pa. At kasama niya yung kanyang mga tropa na bumabanat sa Kalingap na wala ng kaluluwa at wala na ring konsensya. Siguro dahil sa pagkakataon na yun, baka sakali na na-realize niya na mali na pala ang kanyang grupong kinabibilangan. At dumating yung pagkakataon na bago pa man pumutok ang panibagong taon, pumutok na rin ang kanyang kamalayan na namalayan niya na wala pala siyang malay. Walang kamalay-malay sa nangyayari na yung kanyang mga kasama pala ay mga taga-ibang planeta. At choosy pa sa niyan. Ayaw niyang mapabilang diyan sa mga anti-Kalingap na hindi dito galing sa mundo. Choosy pa siya, kahit na mukha siyang alien din. Yan si Federico Santos. At dahil dito, napanood natin yung kanyang mga live. Po, napanood ko po. Kayo dati pa. Pero sorry, galit ko ako sa iyo dati kasi binabanatan po dati yung HC. Pero ngayon, love ko na po kayo. Sasabi ko nga sa inyo, pasensya na HC niya. Pasensya na Batalero family, especially kay Biancy na dati ko mga idol yan. Unang vlog pa lang ni Dr. Love dyan, idol ko na yan. Sabi ko nga sa kanila, tigilan nyo na. Ayaw tumigil. Gusto away. At gusto na makipag-away ako. E di sila awayin ko. Away kami. At ididepensa ko ang Kalingap dito. Kasi pinagbintangan lang ako Kalingap eh. Ako ay magdidepensa lang sa Kalingap bilang respeto sa Kalingap na naging dati kong kalaban. Para patunayan sa inyo na ako ay mag-isa parang nagsisi na sa ginawa kong paglaban sa Kalingap. Ngayon, ang pangako ko sa inyo ay ipagdidepensa ko kayo sa magiging kalaban ninyo. Pero ako ay hindi pa Kalingap. At hindi pa ako, wala pa nag-aalok sa akin na maging Kalingap. Wala pang formal na alok. At wala pa rin akong formal na hindi ko pa napag-iisipan o hindi pa ako nakakadesisyon yun. Wala pa akong desisyon na ako ay pumasok ng Kalingap. Sa mga susunod na panahon, siguro, darating tayo dyan. Pero sa ngayon, hindi pa ako Kalingap. Mahirap kasi pumasok ng basta-basta na kasi una, hindi pa buo ang tiwala ninyo sa akin. Kung biglang-bigla papasok ko sa inyo, magkakaroon ng ibang kulay. At siyempre, hindi naman lahat kayo ay tanggap ako kagad. Gusto ko mabuo muna tiwala niyo sa akin bago ako pumasok sa community ninyo. O bago ko kung mag-alok sa akin, bago ko tanggapin ang alok, gusto ko mapatunayan muna sa inyo at gusto ko na mabuo muna tiwala niyo sa akin. Ngayon, pag buo na tiwala niyo sa akin at dumating ang panahon, ayun, baka maging Kalingap ako. Pero sa ngayon, hindi pa.
Napanood natin yung kanyang mga sinasabi patungkol sa anti-kalingap recently at ganun din doon sa naging issue ni Joel Salcedo na kung saan nadama yung anak ni Kalingap Rab na surprisingly ipinagtanggol ni Federico Santos kasabay ng pagtatanggol ni Ma'am MP Marilyn Pablo. Pero itong pag-uusapan natin kay Federico Santos, alam nyo ba? Ang sabi niya, willing naman daw siyang kahit papano na mag-antay. Hindi pa raw siya talaga kalingap. Siya daw ay independent, nagsasarili. At hindi daw siya nagmamadali kung sakasakali man sapagkat alam niya na hindi lahat ay matatanggap siya sa kalingap. Na hindi lahat ay maniniwala sa kanya. Na yung iba ay iisipin na, baka naman style lang niya para makapasok sa kalingap. Kagaya nga ng mga reaksyon ng iba nating kasamahan na mayroon din namang pagdududa. Pagdududa in a sense na nag-iingat kasi nga ayaw nilang maulit yung mga nangyari na noong nakalipas. Ang iniisip kasi nila ay baka daw ito ay patibong. Baka daw itong si Federico Santos ay pakawala ng anti-kalingap para makapasok sa kalingap at malaman yung mga galawan sa loob, yung mga ginagawa ng kalingap at yun ang kanila pong gagamitin laban sa kalingap. Kung baga, gagawin nilang asset itong si Federico na pagkatapos nilang gawing aso, gagawin naman nilang asset. Ganyan nila pinapakinabangan si Federico. At ngayon, kailangan lamang nating maging matalino. Wala namang masama na questionin natin yung kanyang kredibilidad, yung kanyang motibo, kung bakit ngayon binabakbakan niya ang mga dati niyang kasamahan. Wala talagang forever. Pero sa pagkakaalam natin, bago nangyari ito, nasipa na rin siya sa mga GC, nagkaroon ng mga misunderstanding, at kung ano-ano pa na naipaliwanag na rin ni Pedring sa kanyang live kung ano ang nangyari. Kaya nga, humantong sa pagkakataon na ito na na-realize niya na mag-i-independent na lang siya. Subalit dito, yung kanyang metro ay mukhang mas pumapaling dito sa kalingap, lalo na sa usapin nung pagdamay ni Joel Salcedo dito sa anak ni Kalingap Rab. Dito, ipinagtanggol ni Federico Santos, ito pong sila Kalingap Rab. Ang kalingap mismo. Kaya lumalabas ngayon na itong si Federico Santos ay hindi na po anti-kalingap. At hindi niya na rin kasama yung kanya mga kasamahan na hindi makamove on sa kalingap. Bakit hindi makamove on? Kasi nga kumikita sila sa kalingap. Sinabi na rin yan ni Federico Santos. Sinabi niya na yung kanilang mga ginagawa noon. Inamin niya na yung kanyang mga pagkakamali. At doon sa kanyang tono, kahit nasintunado siya, yung kanyang tono, sa kanyang pagkanta, sa kanyang pagkakamali sa kalingap, ay lumalabas na nakita niya talaga yung mga mali. At nagkamali siya. At inaamin niya naman, at siguro sa pagkakataon na ito, para mapatunayan yung kanyang sinseridad. Hindi kailangan ni Federico na literal na magsalita ng sorry. Sapagkat makikita yan sa gawa. Kasi nga, kung papasok ka sa kalingap, natural lamang na may mga hindi tatanggap sa iyo agad, may mga question sa iyo, sa iyong kredibilidad. At sabi ni Federico, handa daw siya at naiintindihan niya naman yun at hindi daw siya nagmamadali kung sakasakali. Sapagkat ang respeto, ang pagkilala, ang pagtanggap ay ibibigay sa isang tao kapag nakita yan sa kanyang mismong mga ginagawa at gagawin pa hindi lamang isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, kung hindi patuloy na magpapatuloy yung kanyang gagawing mabuti para mapatunayan yung kanyang sinseridad pagdating sa pagpasok sa isang komunidad na kagaya ng kalingap. But wait, direct, baka naman ginawa niya lang yan kasi may kaso sa kanya. O nagsampa ng demanda sa kanya sila Kuya Bal, sila Tatay Beran, si Beyonce, ganun ba? Sa ating pagkakaalam, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam in a sense na hindi ko alam yung buong detalye at kung ano talaga yung pinaka-eksaktong impormasyon patungkol dyan. Kung mayroon man na kaso, sabi nga ni Federico, handa niya raw harapin yan. Haharapin niya at depende na lamang kung ano yung mga susunod na pangyayari, kung ano ang pag-uusapan at kung ano-ano pa. Pagdating sa usapin ng atraso niya kila Kuya Bal at kay Beyonce. And speaking of Beyonce at EDC, na nung mga nakaraan ay binabalahura niya at ang sabi niya, dito sa pagkakataon na ito, ipapakita niya raw yung kanyang sinseridad ng pagbawi sa kalingap. At pag sinabing pagbawi sa kalingap, siyempre, kasama na rito ang EDC.
Kasama na rito si Beyonce, sila Kalingap Edu, at ang iba pa. And particularly, dito sa EDSI, na dati niyang binabalahura, ipagtatanggol niya na ngayon yan. Obviously. Oo. Obviously. Dahil ang simpatya niya ay nasa Kalingap, ang pagtatanggol niya, pagdedepend niya ni Federico Santos ay nasa Kalingap, ipagtatanggol niya na rin ngayon itong EDSI na dati niyang sinisiraan. Ano sa tingin ninyo? Payag ba kayo na ipagtanggol ni Federico Santos ang EDSI? Si Beyonce mismo sa mga basher, sa mga anti-Kalingap at kung sino-sino pang mga individual, personalidad o grupo na sumisira sa EDSI. Payag ba kayo? Payag ba? Federico Santos yan. Ano, payag kayo? O baka naman hindi rin kayo makamove on? Payag ba kayo? Kasi sa pagkakaalam natin, sa atin, wala naman ako nakikitang problema. Kasi noon pa man, basang-basa ko na yan si Federico. Alam ko na yung style niya. Kaya nga, hindi magkanda ugaga yan eh. Sa lahat ng sinasabi niyang napabagsak, ako yata ang bumagsak ng nakatayo. Kaya nga nanlalaki ang mata niyan eh, kasi hindi ako mapabagsak-bagsak niyan. At sino ang bumagsak nung nakaraan? Siya mismo, si Federico, nung nakaraan. Di ba nakita niyo naman, nakahiga yan, nagla-live na, nakahiga pa. Di ba? Hayahay ang buhay. Hayahay. So, kung usapin ng kay Kuya Bal naman, wala naman problema kay Kuya Bal. Kila Kalingap Rab. Kita mo naman si Kuya Bal, kahit na mayroon ka nagawang pagkakamali dyan, niyayakap niya pa rin. Ganon kabuti ang kalooban nila Kuya Bal ng mga matubang ng Kalingap. Kahit na may ginawa kang kalokohan, katarantaduhan, kasamaan, susuklian ka pa rin ni Kuya Bal ng kabutihan. Sasabihin kasi ng iba, no, hindi. Si Kuya Bal, kung ano-ano sinasabi, kaysa ganito, ganyan-ganyan. Natural lamang sa tao yun na tayo ay sumasagot. Minsan sa social media, hindi pala minsan, kadalasan, kailangan nating sagutin din. Kung baga, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ganon ang nangyayari dito sa social media. Pero hindi ibig sabihin nun na yun ang magiging sukatan para sukatin mo yung tunay na pagkatao ng isang tao sa kanyang mga sinasabi. Samantalang ang kanyang ginagawa naman ay kabaligtaran, which is yung mabuting paggawa, yung mabuting kalooban, na sa kabila ng lahat ng sinabi mo sa kanya, ginawa mo sa kanya, tinatanggap ka pa rin niya bilang tao. At dahil dito kay Federico Santos, kung siya man ay tuluyang mapupunta sa Kalingap sa pamamagitan ng pagtanggap ni Kuya Bal, sino tayo para kumwestiyon sa pagpapasya at pagtanggap ni Kuya Bal? Natural, tatanggapin din natin. Ngayon kung mayroon tayong kinakatakot naman na baka malaman yung mga sistema sa Kalingap, na kesyo yung mga ganitong personal na bagay, sa tingin ko, hindi naman masyadong magiging issue. Alam niyo kung bakit? Kapag ang isang grupo o ang isang tao, wala namang tinatago na masama, bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot na pumasok siya sa iyong buhay? Kung wala ka namang ginagawang masama, kung wala ka namang tinatagong pangit na bagay. Pagdating naman sa komunidad, bakit ka matatakot na pasukin ka ng isang tao kung sakasakali man na siya ay may ibang motibo? Kung wala naman siyang makikitang masama, kung wala naman siyang makikitang hindi tama. Minsan, mas maganda pa nga sapagkat sa oras na pumasok ang mga taong ito, doon sa inaakala nilang basurahan, ang makikita pala nila ay ginto. At sa pagkakataon na yun, that moment they will realize na mali pala ang kanilang pagkakakilala sa grupo na ito, sa tao na ito. They will realize na yung pagtanggap na binigay sa kanya, sa kabila ng kanyang ibang purpose, na siya ay tinuring na pamilya, he will realize na ito ang tunay na pamilya na gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. In short, kung hahanap siya ng butas ng pagkakamali, ang makikita niya ay butas na bukas na pagtanggap sa kanya. Butas ng bukas na bukas, kitang-kita, labas na labas, lantad na kabutihan ng isang komunidad na kagaya ng Kalingap, na kagaya nila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at ng iba pa sa Kalingap. Yan. Sa tingin nyo, tanggap nyo ba si Federico o hindi? Sa tingin nyo, mga ka-EDSI, mga EDSInians, tanggap nyo ba si Federico Santos bilang panibagong defender na magtatanggol ngayon dito kay Beyonce, kay Kalingap Edu, sa EDSI, at sigurado ako sa iba pang mga love team sa Kalingap at sa buong Kalingap? Payag ba kayo o hindi? Nasa sa inyo ang pagpapasya.
dito sa aking katanungan pagdating sa napipintong pagpasok di umano ni Federico Santos sa komunidad ng Kalingap? Well, let's see. Let's see.